Migrante, may kakampi ka. Programang magtataguyod, kikilala at magbibigay halaga sa mga babae, ina, asawa, kapatid at anak na nakipagsapalaran sa ibayong dagat sa adhikaing mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Babaeng Migrante, may kakampi ka. Programang hatid ay makabuluhang pagsasabula, talakayan at impormasyon. Handog sa inyo ng kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino. Babaeng Migrante, may kakampi ka. Isang magandang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. It's 57 days na lang po at Pasko na. Kamusta na kayo? Iniisip niyo pa rin ba ang kapaskuhan? Siyempre lahat tayo ay nag-iisip ng ano ba yung gagawin natin? Sino ba yung re-regaluhan natin? Siyempre sa mga bata, pinag-uusapan na nila yung sino magbibigay sa kanilang mga ninang at ninong. Diba? Sino ang anong mga ibibigay na regalo ng kanilang mga ninong at ninang sa kanila. Yan, diba, sa mga bata, excited na, ilang tulog na lamang po. At salo-salo na naman tayong lahat, ano? It's 57 days na lang at Pasko na. Pero bago natin pag-usapan yung mga kapaskuhan, bago tayo managinip sa ano bang gusto natin sa Pasko, siyempre, hindi muna natin kalilimutan yung mga nangyari sa atin itong nakaraang linggo. Ano po? Napakarami nangyari itong nakaraan. Ano po? Doon sa mga binagyo, sana ay makabangon na muli tayo. Alam kong kayo ay makakabangon. Dahil sa dasal lang yan at tulong ng ating pamahalaan, ay makakabangon tayong muli. Huwag niyong kalilimutan na ang kalungkutan ay may kapalit na kasiyahan. Para naman doon sa mga naapektuhan din, ano, yung mga nawalan ng bahay, namatayan, ay ipasa Diyos na lang po natin at magdasal tayo at manalig tayo sa dakilang Panginoon. At huwag tayo magsentir, nandiyan na po yan, ibigay na lang natin sa ating Panginoon ang lahat-lahat para hindi tayo masyadong malulungkot. At syempre, bukod sa mga balitang hindi maganda, may magandang balita rin naman sa atin ng ating presidente, no? Diba? Sabi niya, ilang araw na lang, ilang tulog na lang, magiging masaya na tayo sa kinabukasan. Yan. Dahil inihayag ng isang araw ni Pangulong Rodrigo Duterte na malapit na makapangisda mga Pilipino sa pinagtatalunang Scarborough Shoal o yung Panatag Shoal sa West Philippine Sea. Yan yung binalita ng ating Pangulo nung nakaraan, dumalaw siya sa Tuguegarao, Cagayan Valley nung nakaraang araw, no, para mamahagi ng mga tulong sa mga residenteng hinagupit ng bagyong Lauhin. Magkasunod dyan, ano yung isang bagyo? Karen, tama ba ko? Karen, tapos si Lauhin. So, talaga namang hindi pa nakakabangon, eh dumating na to si Lauhin na sobrang super bagyo din na nanalasa din sa Hong Kong itong nakaraan, diba? So sabi ng ating Pangulo, wait for a few more days at baka makabalik na tayo sa West Philippine Sea o Scarborough Shoal ay yung mga nangingisda nating mga kababayan. Ayan, diba? Naku, napakasaya natin yan. Kung matatandaan natin mga kaibigan, nagkaroon si Pangulong Duterte at ni Chinese President Jinping sa 4 na araw na pagbisita ni Pangulong Duterte sa China noong October 18 to 21 po. Ano po? At maraming balita siyang binigay sa atin at maraming mga magaganda at positibo naman ang mga bisita daw niya sa naturingang lugar diyan sa China. Pero ang China, ang sabi nila sa amin, sabi ko naman sa kanya, wika po ito ni Pangulong Duterte. Ako na mismo magsasabing makakabalik tayo sa Scarborough
bilang may-ari, sila rin naman ang nagsabi na silang may-ari, ako mismo ang nagsabing huwag kayong mangisda diyan. Liit ni Duterte. Pinagmalaki ni Pangulong Duterte na sa mga susunod na panahon ay makakapangisda ng ating mga mangingisda, di ba? At sabi niya, 24 billion US dollars ang soft loans at investment ang makukuha sa naturang bansa sa China ito. So, medyo okay yun, ano po. At dito rin na pag-usapan, wala munang pinag-usapan sila. Ayan, wala silang pinag-usapan na gera-gera. Alam naman natin, kung magkakaroon ng gerahan, hindi tayo siguro mananalo, ano po. Yan, kaya tingnan na lang natin mabuti sa mga susunod na panahon. Yan. At kasabay niyan, diba, nung matatandaan natin, isinailalim na sa state of emergency ang lalawigan ng Ilocos Norte matapos itong hagupitin ng Super Typhoon Lawin. Sa isang special session na diniklara ng Provincial Board ang state of emergency upang magamit ang pondo para sa mga nasalanta ng bagyo. So, aabot ito sa 17.5 million ang magagamit ng lalawigan na tira lamang o tira sa kanilang 58.5 million calamity fund. So, ayan, ano po. So, medyo kahit pa paano ay nahimasmasa naman ng konti ang ating mga kaibigan o yung ating mga kababayan dyan. Ano po. So, ayan. Magpapasko pa naman, ano. Pero wag natin isipin yun dahil alam naman natin na medyo talagang yun nga po, ganun mahirap, no? Diba? So, meron tayong ilang mga nakita dito, yung ginagawa naman ng AXE OFW ngayon, yung ating kapartner. Dahil kung tatandaan natin nga na pinag-usapan natin kanina na pumasyal talaga itong si Pangulong Duterte, no? Sa China. Pero may binabanggit itong si ating AXE OFW na walang iba kundi si Representative John Bertis. Sabi niya dito ay meron pala tayong 200,000 plus ang mga undocumented na Filipino workers dyan sa China na dapat tutukan ng Pangulo. So, meron tayong 200,000. So, ibig sabihin ito yung mga undocumented worker dyan. So, dahil sa medyo may pagkadikit na tayo sa China, baka pwedeng gawaan ng paraan ng ating Pangulo. Yan, ano po. So, mga undocumented workers daw ito, sabi ng ating representative, at nakiusap siya na sana ay magawaan ng paraan ng ating Pangulong Duterte. Yan, di ba? So, yan, at least nalalaman natin yung mga ganyan na meron pa tayong undocumented worker, di ba? So, maganda yan na malaman natin para naman masabi natin sa kanya na may ganito pala tayo. Yan. At paalala din natin itong September 20, ito yung birthday ko nung nakaraan, ano? Kasi pinatutupad ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang buwanang pagbabayad para sa mga informal economy members, nito particular sa mga mabababang kita. Sa pamamagitan ng Circular 2016-025, pinapayagan ng PhilHealth ang mga member nito sa ilalim ng informal economy na magbayad ng kanilang prima kada buwan. So, pwede na kayo magbayad kada buwan. Sakop ng polisiya ang mga member na may sariling pinagkakakitaan, informal sector tulad ng mga tindera sa palengke, mga naglalako o mga naglalako sa kalye, tricycle drivers at iba pa, mga Pilipino na may dual citizenship at naturalized Filipino citizens, ang mga migrant workers maliban sa mga land-based overseas Filipino worker. So, ibig sabihin ay pwede na kayo magbayad buwan-buwan, di ba? Ang prima ng mga informal economy members na karaniwang may buwanang kita na 25,000 pababa ay kasalukuyang nasa 200 kada buwan. 200 pesos kada buwan ang pwede ninyong ibayad para sa inyong premium. Sa ganitong halaga, ang membro kabilang ang kanilang mga kwalipikasyong benepisyaryo ay maaari makapag-avail ng benepisyo ng PhilHealth sa mahigit kumulang na 13,000 na pasalidad
o pasilidad na akredito dito ang buong bansa. Upang makapag-avail ng benepisyo, ang miyembro ay kinakailangang bayad ng kanyang prima ng 3 buwan sa loob ng 6 na buwan bago ang unang araw ng kanyang pagpapaospital. Ang buwanang pagbabayad ng prima ay karagdagan lamang sa kasalukuyang paraan ng pagbabayad ng prima ng kada 3 buwan, kada 6 na buwan at taunan. Ang lahat ng miyembro sa ilalim ng nasabing kategorya ay maaari magbayad ng buwanang prima bago o sa huling araw na may pasok ng kasalukuyang buwan na binabayaran. Sa ngayon, ang buwanang pagbabayad ay maaari pa lamang isagawa alinmang regional o local health insurance offices ng PhilHealth sa buong bansa. Para naman sa mga miyembro na magbayad ng prima kada 3 buwan, maaari itong bayaran o bago o sa huling araw ng quarter na binabayaran. Sa mga nais magbayad ng kada 6 na buwan, pinapaalalahanan ang lahat na magbayad bago o sa huling araw ng unang quarter na binabayarang semester. Samantala, mga magbabayad para sa 1 taon ay maaaring magbayad bago o sa huling araw ng unang quarter ng binabayarang taon. Pinapaalala din ng ahensya o ng PhilHealth ang mga miyembro nito, lalo na ang mga nagbabayad ng kanilang sariling prima, na regular na magbayad upang magamit ang benepisyo sa panahon ng hindi inaasahang pagkakasakit. So, yan ang paalala po sa atin ng PhilHealth. Ayan ha. O doon naman sa POEA tayo dumako, lagi ko ito pinapaalala, tandaan lang po, bawal mag-recruit ang mga sumusunod: travel agency, immigration consultancy at visa consultancy. Kapag kayo inalok, tanggihan at iwasan po ang mga alok na trabaho nito. Kasi hindi po tama. Maging matalino, sabi nga ni Administrator Hans Leo Kakdak, maging matalino, huwag magpaloko. Diba? Sa mga OFW, mag-ingat-ingat tayo sa lahat ng mga pagkakataon. Lalong-lalo na, huwag tayo makipagdebate sa mga nationals na dyan sa inyong mga lugar. Halimbawa, yung debate tungkol sa kung ano-ano lang. Halimbawa, sa politika, sa relihiyon. Wag na pong susubukan makipagdebate sa mga usapin na yan para iwas tayo sa gulo. Lagi yung dadalhin lang inyong mga passport, kahit yung Xerox copy, at iba pang mga papeles kung kayo ay lalabas. Maging aware sa lahat ng pagkakataon. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund, pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito, ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Pare, bakit ka malungkot? Hindi ako sinusulatan ni Mrs. Galit sa akin. Hindi ko kasi naipadalang hinihingi niyang dagdag na pere. Paliwanag mo na didilito yung sweldo natin dahil ilang araw tayong holiday dito sa abroad. Kaya siya magalit. Total, may kadate naman ako ngayon . Kahit pa paano, may ibsa ng kalungkutan ko. Bert, delikado yung iniisip mo. Sa panahon ngayon, usong-uso ang age. Ingatan mo sarili mo ba? Paminsan-minsan lang naman pare, kapag nalulungkot lang ako. Mag-isip kang mabuti pare. Hindi mo lulutas ang problema mo kung gagawa ka pa rin sa pang problema. Huwag padadaig sa kalungkutan at problema. Ano man ang mangyari, proteksyonan ang sarili.
Huwag padadala sa tawag ng laman. Maging mahinahon at maingat. Lumayo sa AIDS. Protektahan ang pamilya. Okay, so tuloy-tuloy tayo sa ating programa at ngayon nakuha natin ang ating Alam Ba Ninyo? Alam ba ninyo na ang undas na kilala sa tawag na Todos los Santos o Araw ng Mga Patay ay isang pista opisyal na malawakang ipinagdiriwang sa Pilipinas upang magbigay galang at pugay sa mga yumaong kamag-anak. Libo-libong mga Pinoy ang dumarayo sa mga libingan at memorial parks tuwing November 1 and 2 upang magsama-sama at alalahanin ang kanilang namayapang kamag-anak at mag-alay ng bulaklak at magpirit ng kandila. Ang okasyong ito ay kadalasang itinuturing na isang reunion ng mga kamag-anak na kung saan sila ay nagdadala ng pagkain, inumin, upang pagsalusaluhan at kung minsan ay doon namamalagi ng buong araw o di kaya ay doon sila natutulog magdamag. Tayong mga Pinoy ay bihasa sa pag-alalay sa mga nangangailangan. Dahil sa tayo ay nasa konteksto ng isang mahirap na bansa, ang pagtabang, pagtulong o pag-alalay sa kanino man ay may matinding pangangailangan ay isa sa pinakamagandang kaugalian Pilipino, taglay pa ng marami. Maging sa larangan ng buhay at sa larangan ng mga namatay o yumao, itong pag-aalay na ito ay hindi may pagkakaila. Iyan ang dahilan kung bakit tuwing undas, abalang-abala ang lahat at balisang-balisa sa paghahanda, paglilinis, at pananatili sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay na una na sa kanila. Taon-taon ang puntod ay nakakatanggap ng extreme makeover ng paglilinis at pagpipinta sa maraming pagkakataon. Ngunit sa diwa ng pananampalatayang Kristiyano, ang pag-aalay na ito ay may higit na malalim pang kahulugan. Ito ay diwa ng pag-aalay ng pagkakaloob ng mga panalangin patungkol sa mga kaluluwa ng yumao. Nalaman natin matapos patayin si George. Bukod sa mga bulaklak na alay sa puntod, marami sa atin na nag-aalay ng mga pamisa at ng iba pang mga panalangin para sa kanilang ikaluluwalhati. At hinayaan patayin ng mga aso. Ang lahat na ito ay naghahatid sa atin ng isang higit na malawak na pagninilay-nilay tungkol sa kamatayan. Lahat tayo ay may angking takot sa pagkamatay. Marami sa atin ang sinasagian ng pangamba o takot kapag napag-uusapan ang pagkamatay. Maraming mga kultura sa ibang bansa tulad ng Amerika na dahil sa sobrang pagpapahalaga sa pagkabata ay nakukublihan ang katotohanang ang buhay ay may wakas o hangganan. Ginagawa ng mga kulturang ito ang lahat upang itago ang kapaitan ng kamatayan. Sa araw na ito, ang katotohanan ito ay hindi itatago bagkus pinagdiriwang. Ito ang kahulugan ng liturhiya, pagdiriwang, paggunita at paghawak sa pangako ng hinaharap na buhay ng tao.
Ito ang maliwanag na sinasaad sa prepasyong patay. Sa pananampalatayang Kristiyano, ang buhay ay hindi nagwawakas, kung hindi nagbabagong anyo lamang. Ang pagkamatay ay hindi siyang wakas ng buhay ng tao, kundi daan patungo sa tunay na buhay. Sa makatuwid, ang kamatayan ayon sa Kristiyanong pagninilay ay puno ng pangako, puno ng pag-asa. Kung gayon, ang mga matang pananampalatayang Kristiyano ay iba ang nakikita sa karanasang makataong kamatayan. Iyan marahil ang nasa likod ng kakaiba nating kasayahan sa araw ng mga patay. Puno ang mga sementeryo kahapon, puno rin tila malinaw na pagdiriwang ng maraming tao. Halos piyesta ang dating sa maraming lugar sa buong bansa. Ngunit hindi ito lubos na Kristiyano hanggat hindi natin naabot ang diwa at kabuhayan ng lahat ng pagsasayang ito sa pagdiriwang sa paggunita sa mga yumao. Ang ating pag-aalay at pag-aalay ay dapat mauwi sa rurok ng ating pagninilay-nilay tungkol sa katotohanan. Ang hantungan ng buhay ng tao ay walang iba kundi ang Diyos. Siya ang nagkakaloob ng buhay, siya rin ang bumabawi sa pahiram na buhay na ito. At siya rin ang nagkakaroon sa atin ng pangako at katuparan ng buhay na walang hanggan. Okay, balik tayo sa ating programa. Yan po yung ating alam ba ninyo sa Sabadong ito. Ayan, balikan natin yung ating programa. Alam ko marami po ang gustong magsibalik ngayong bago mag-undas, diba? Dahil may mga mahal din sila sa buhay na gustong dalawin. Pero yun nga, hindi nga pwede dahil kayo yung mga nasa abroad at may mga kontrata. Siyempre, of course, the contract, susundin natin yun. Pwede naman sa ilang mga paraan, pwede naman po na tayo ay magdasal, magpamisa, at magtirik ng kandila sa inyong mga lugar. Kaya lang ingatan ninyo pagtirik din ng kandila. Ano po? So, ayan. At paalala pa rin ng inyong lingkod, dapat tayong mag-ipon para sa kinabukasan. Dahil alam naman ninyo ang panahon, dapat ang lahat ng ating panahon sa pag-abroad ay planado. Yan. At alam ko na dapat ay mag-impok para sa kinabukasan. Hindi natin maiwasan ang mga sitwasyon katulad ng nangyari sa Kingdom of Saudi Arabia na hanggang sa ngayon, ang ilan ay nanatili pa rin doon sa kanilang mga lugar sa Kingdom of Saudi Arabia. So, pero alam natin, paunti-unti, yan ay maiuwi lahat at makakapagtrabaho po muli kayo dahil maraming plano ang pamahalaan sa inyo at syempre, yung mga ahensya na tunay na at lehitimong mga recruitment agency ang maaring tumulong pa rin sa inyo dahil maraming mga bukas na pinto para kayo ay tanggapin nila at magtrabaho muli sa abroad. Yung iba naman, ayon sa ating pamahalaan, may mga offer dito pa lang sa Pilipinas na maraming mga trabahong naghihintay sa inyo dito daw sa Pilipinas. Yan. At doon naman sa mga nag-a-apply, sabi nga ay hindi naman po sarado ang Kingdom of Saudi Arabia. Yung lamang pong mga ilan ang kaya na-stranded dahil nagsara yung kanilang mga kumpanya. Meron pa nga ako nabalitaan na sinasabi kaya nalugi yung isang kumpanya dahil itinakbo yung pera nila. Yung ibig sabihin ay kinuha yung mga pera at itinakbo at umalis na sa Saudi Arabia. Yun. Kaya, syempre, itong kumpanya ay mababankrupt. So, yun po, no? At lagi po natin tatandaan doon sa mga umaalis, no? Ay, mga bayarin natin. Yung mga bayarin natin na dapat nyong tingnan, no? Yung ating social protection, tulad ng PhilHealth, Pag-ibig. Ayan po, dapat ay binabayaran natin doon sa mga papaalis, ano? Doon sa mga baguhan naman, alam ko, babayaran niya ng inyong employer. Lalong-lalo na doon sa mga
household service worker. Yan, di ba? At syempre, kakibot niyan, mandatory insurance. Dapat huwag nyo kalilimutan. Ito dala-dala nyo dapat, lalo na sa mga baguhan, lalong-lalo na doon sa mga kababaihan, ay meron kayong mandatory insurance. Sa mga baguhan, lalong-lalo na. Ito ay dapat binabayaran ng inyong employer. Ito naman sa mga balik manggagawa, ay wala na kayong OEC. Tingnan din po ninyo, dahil alam ko, karamihan ay hindi na binabayaran yung insurance. Kung may pagkakataon kayo at mayroon naman kayong pera, pwede po kayong magbayad ng inyong mandatory insurance. So, hindi naman ganong kalakihan yan, kaya kung ako sa inyo, magbabayad talaga ako. Diba? At dapat din natin tandaan ang duty natin sa ating sarili. Huwag natin kalimutan. Ano ba hindi dapat natin kalimutan? Ang ating kalusugan. Dahil ang ating kalusugan ang siyang puhunan natin sa pagtatrabaho sa ibayong dagat. Kaya't pangalagaan ang ating sarili para rin sa kinabukasan, para sa iyo at para sa pamilya. Yan. So mga kaibigan, dahil itong Sabado na ito ay huling Sabado natin, huling Sabado natin para sa Oktubre, parang bilis At siyempre, kung susunod na linggo nga, yung iba ay nagsisipagpunta na sa mga kanilang mga mahal sa buhay, no? Nag-aaral na sila ng kandila, dasal, at kung ano-ano pa. At syempre yung 31, yung 1, di ba? Yan po ay inilalaan natin lahat sa ating mga mahal sa buhay. At para naman sa ikabubuti yung mga magta-travel, ngayong summer season at Holy Week, inaasahan na marami sa mga Pinoy ang magbabakasyon sa iba't ibang lugar at syempre iiwan ang kanilang mga tahanan. Narito ang ilang mga tips sa ligtas na paglalakbay at para hindi rin kayo mapagnakawan ang inyong iiwanang tahanan. Sa infographic mula sa PNP Police Community Relations Group, muli nilang pinapaalala sa mga motorista ang blow bag checklist bago bumiyahe. Ika nga, better safe than sorry. But no matter how worn it out my sounds, it has remained true all these years. Have safe journey. Para sa mga paalala sa inyo. Kasama ang tinatawag na blow bag sa checklist ang una, battery. Kung may kalumaan na ang inyong sasakyan, dapat palitan ang baterya ng sasakyan tuwing ikalawang taon. Ang kanyang ilaw, tiyaking gumagana ng mabuti ang mga headlights, brake lights, signal lights at emergency lights. Para sa langis, magpa-check o mag-change oil kahit 1 linggo bago ang takdang biyahe. Makabubuti ring magdala ng ekstrang langis sakaling biglang kailanganin. Ang tubig, suriin ang water level at tagas sa radiator. Makabubuting magdala rin ng reserbang tubig sa biyahe sakaling kailanganin. Habang ang brakes nito, ipasuri sa expert ang preno, ang brake pad at fluid level. Maganda rin kung may extra bottle of brake fluid sa sasakyan sakaling biglang kailanganin. Ang hangin, gumamit ng tire air pressure gauge o ipasuri sa eksperto ang inyong mga gulong. Ang dalang spare tire, makabubuting ipasuri rin, tiyakin na walang butas o singaw sa mga gulong. Habang syempre ang gas, suriin kung gumagana ang fuel gauge ng sasakyan. Kung kailangan na magpakarga ng gas, gawin ito at huwag magbaka sakaling sa susunod na gas station kayo magpapakarga. Magpalagay ng gasolina sa sasakyan bago bumiyahe. Samantalang, makabubuti ring dalhin ang kaukulang dokumento ng sasakyan gaya ng rehistro at insurance certificate sa inyong pagbibiyahe. Sakaling may mga kasama kayong mga bata, tiyakin na sarado ang bintana at pinto ng inyong sasakyan
At para matiyak na kontrolado ng driver ang kanyang sasakyan, iwasan ang one-hand driving at huwag gumamit ng mobile phones habang nagmamaneho. At syempre po mga kakampi ko, huwag din magmaneho kung nakainom. Kung inaantok, tumabi sa ligtas na lugar, magpahinga at umidlip. Kung magmamaneho sa gabi, tiyakin na nakabukas ang headlight at signal lights. Iwasang magmaneho sa gabi kung may problema sa paningin. Samantalang kung maglalakbay naman, sakay ang mga pampublikong sasakyan, huwag nang magsuot ang mamahaling alahas at ingatan ang mga dalang gamit. At syempre, agahan din ang pagpupunta o pagpunta sa mga pantalan kung sakaling sasakay kayo ng barko o sa paliparan kung sakaling eroplano para hindi maiwanan o hindi mag-apura. Maging alerto sa kapaligiran at ipaalam sa mga otoridad kapag may nakitang kahina-hinalang gamit o tao. At siyempre kung iiwanan ninyo ang inyong bahay, tiyakin ninyong mayroong magbabantay at tiyakin ninyong saradong-sarado talaga ito para iwasan ang mga magnanakaw o ibigay alam sa mga kakilala nyo o kamag-anak kung mayroon po sanang magbabantay ay mas magandang may mapagkakatiwalaan kayo magbabantay sa inyong bahay. Yan po ang ating mga paalala sa inyo para sa summer season at Holy Week na itong darating. So ayan, muli po nagpapasalamat tayo sa mga paalala nila para sa mga nagta-travel. Brave bag nga ang tinasabi natin. So sana ay malaman ninyo ang pag-iingat kapag bumibiyahe. Lalong-lalo na kung iyo ang sasakyan, dapat i-check natin ito. Yan diba? Swerte-swerte tayo ngayon. Marami tayong iba't ibang mga communications o social media na tinatawag para sa mga ganito. So sana ay huwag niyo kalilimutan ang mga paalala sa inyo ng inyong lingkod, ng TV5 at ng lahat-lahat. OFW Headlines. Direkta, sariwa, napapanahon. OFW Headlines. Samantala, nagpahayag ng pangamba ang isang opisyal na maimpluwensyang Catholic Bishop Conference of the Philippines para sa kalagayan ng mga overseas Filipino workers matapos ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na humiwalay na ang Pilipinas sa Amerika. Ayon kay Balanga Bataan Bishop Roberto Santos, chairman ng CBCP o Episcopal Commission on Migrants and Itinerant People, umaasa pa rin siyang matapos putulin ng Pangulo ang relasyong politikal at ekonomiya sa Amerika ay mapapanatili pa rin ito ang matagal na nabuong matibay na relasyon at kalayaan ng mga Pilipino community sa Estados Unidos. Samantalang nangihinayang ang obispo lalo na sa mga Filipino community sa Amerika na may tuturing na ikalawa sa pinakamaraming populasyon ng mga Asyanong naninirahan sa US. Samantala, batay naman sa 2010 US Census of Major Racial and Ethnic Groups na nasa 3.4 na milyon ang bilang ng mga Pilipino sa naturang bansa. Samantala, nagpaabot din ng pakikiramay ang mga Filipino community sa Thailand hinggil sa pagpanaw ni King Bumibol Adolyade. Inaamin ng mga OFW sa Thailand, malaki pa rin ang impact sa kanila ang pagpanaw ng hari sapagkat maliban sa minahal nila ito at minahal nito ang nasasakupang mga Thais ay sinuportahan din niya ang mga overseas Filipino workers. Ayon pa sa mga OFW, ito rin ang dahilan kaya mataas ang kanilang respeto sa naturang hari. Sa ngayon, ay ipinagpaliban muna ang lahat ng mga konsyerto at iba pang mga entertainment sa mga clubs o bar at inirekomenda ang pagsuot ng itim bilang pagbibigay galang sa unifying leader. Kabilang na dito, hindi muna maiwasan ng mga OFW na bahala
sapagkat may mga agam-agam na hindi umano pabor ang successor nito na si Crown Prince sa mga OFW na nagtatrabaho sa Thailand. Nabatid din na isa sa malaking pasasalamat ng publiko sa mga hari ay ang programa nito sa edukasyon, partikular sa mga bata na kung saan libre mula sa uniform, libro, lunch, gatas at iba pa. Sa edad na 88 taong gulang ang hari ay binawian ng buhay matapos na 70 taon na nasa trono. Kilala si King Bhumibol bilang kampyon ng kanilang mga nasasakupan sa 7 dekadang pamumuno nito at ang ama na gumagabay sa bansa. Nagbabalik sa demokrasya at katahimikan sa tuwing magkakaroon ng mga kudita at kilos protesta. Samantala namamaga at namumula naman ang mata ng isang overseas Filipino worker sa Dammam, Saudi Arabia matapos umano itong sakta ng kanyang among lalaki na magkaroon sila ng pagtatalo dahil sa pagpumilit nito na parentahan siya sa ibang amo upang magtrabaho. Sa ipinapaabot na impormasyon ng isa sa mga kaibigan ng naturang OFW, kinalalang ito na si Daisy Baldonado ng Esperanza. Sultan Kudarat, may asawa at may mga anak. Labis umano ang pagtitiis ng naturang OFW na kung saan inaabuso ito ng kanyang amo sa pamamagitan ng pagpaparenta sa kanya sa mga kaibigan nito ng 10 oras upang magtrabaho. Hindi pa kasali ang paglilinis nito ng bahay ng kanyang amo araw-araw kaya't naisipan nitong magpasaklolo. Kinababahala din umano ito ng ginagawang pananampal sa kanya kung saan natusok pa ang mata nito at namaga halos hindi na niya maibuka ang kanyang mata. Dahil naman sa sobrang trabaho ng isang Pinoy ay namatay sa Japan. Ito si Joey Taknang, namatay dahil sa heart failure na kinimpirma ng mga Hapon o mga Japanese authority. Nakatakda sana umuwi si Joey nang ito ay mamatay dahil na rin sa sobrang trabaho. Samantalang si Toknang nagpunta sa Japan noong 2011 upang magtrabaho sa isang casting company sa Gifu Prefecture. Ang trabaho nito ay magputol ng bakal at maglagay ng chemical sa bakal. Ayon sa balita, minimum wage lang ang kita nito at lahat ng kinikita nito ay pinadadala nito sa pamilya sa Pilipinas. Samantalang ang iniwan nitong sa pamilya ay makatatanggap o ang iniwan nitong pamilya ay makatatanggap ng 1,400,000 o kabuuan naman natanggap nito sa kabuuan ay 2 milyon para sa pamilya nito sa Pilipinas. Sa ngayon, pinag-aaralan ng Japanese lawmakers upang mapaayos ang kondisyon ng mga foreign trainees sa Japan. Si Toknang ang kauna-unahang dokumentadong namatay na isang foreign trainee dahil sa overwork mula pa noong 2011. Samantalang ayon sa Japan Times, bukod kay Toknang, may 2 pang Pinoy ang ganito rin ang nararamdaman at may isang Hapones ang ganito rin ang sitwasyon. Ito ang ating mga balita sa Sabadong ito. OFW Headlines. Direkta, sariwa, napapanahon. OFW Headlines. At dahil huling Sabado at ang susunod dyan ay of course ang undas ay nandiyan, kaya't minabuti namin na hanggat kayo nagta-travel, pakinggan ninyo ang ating mga kwentong babae, kwentong migrante. May kasabihang, ang kapalaran kung talagang akin, na madalas na may hindi dapat. Narito po ang kwento ng magkakaibigan sa kanilang dinanas na karanasan na aming pinamagatang Tanikalang Perlas.
Yan lamang ba ang dahilan kung bakit hindi kayo natanggap? Aba, anong klaseng bansa ito? Paano kung katulad nitong mahirap tayo at sa isang probinsya lamang kayo nakapagtapos? Ibig sabihin yan, hanggang dito na lamang kayo? Standby na lang? Wala po tayong magagawa, Inay. Yun daw po ang patakaran ng kumpanya. Kinukuha lamang nila ang mga nagtapos sa lungsod. Mga bata pobre! Talaga namang ang bansang ito para sa may kaya lamang. Nay, wag na kayong magalit. Makasasama po sa inyo. Nag-usap na po kami ni Naninita. Maghahanap kami ng trabaho kahit sa abroad. Hindi, Nenita. Mahirap ang malayo sa kamag-anak. Hindi ka sanay na nag-iisa. Lola, magkakasama po kami kung kami ay matatanggap. Ay, sino kayo? Kami po. Sina Perlas, Anita at Maming. Huwag kayong mag-alala, Lola. Hindi kami malulungkot dahil hindi naman kami magkakahiwa-hiwalay. Ay, saang abroad kayo mag-a-abroad kung sakali? Backdoor? Anong ibig sabihin sa backdoor tayo dadaan? Backdoor? Di sa likod. Doon sa Mindanao tayo lalabas. Mindanao? Ang layo naman. Mamamasahe pa tayo niyan. Saan bang bansa ang pinag-uusapan natin, ha? Sa Brunei, Ninita. Brunei, naku, di ba? Bansa ng mga... ang alam ko, Muslim country ang Brunei, Ay, naku, kahit anong country. Basta makapagtrabaho tayo. Maming, sigurado ka ba sa kausap mo tungkol dyan? Sabi ni Kasim, magbayad lamang tayo ng tag 30,000 pesos. Ano? 30,000 pesos lang? Baka naman dyan lang yan sa tambo. Hindi naman. Kasi kakilala siya ng kaibigan ko. Malapit lamang daw ang Brunei kung sa Mindanao tayo manggagaling. Di kung ganon, uuwi muna ako. Hindi ko alam kung saan magdidilihensya ng 30,000 pesos. Ay, naku, ako rin. Kung wala akong 30,000, tayo na lamang lumakad. Kailan kaya tayo makakarating? Anong ginagawa mo, Perla? Naglilista. Halos mawala pa lang lahat ng aming mga hayop. At isang bahagi ng sakanang itay kong nakasanla. Ikaw lamang ba? Saan ba ako kukuha ng 30,000? Kung hindi kami nagsanla din. Huwag na kayong magkwenta. Sikapin na lamang nating mabawi ang lahat ng nakasanla. Ay, naku. Huwag ka namang magbuntong hininga ng ganyan, Perla. Wala pala tayong kakilala sa sakay ng lansyang ito. Huwag mo na silang tingnan. Isipin na lang natin kung ano ang dapat natin gawin, lalo na sa pag-iipon ng kikitain natin. Ay, naku, matulog muna tayo, no? Oo nga. Malayo pa ata ang biyaheng ito. Sige, matulog na kayo. Ako muna ang magbabantay ng bagahe natin. Hindi rin ako makatulog, sikip eh. Baka factory, di ba? Ang mga factory nasa labas ng kabayanan. Ay naku, kahit saan.
Basta, gusto ko munang mahiga man lamang. Ay, namaluktot yata ang mga tuhod ko sa lansya. Aba, parang kagubatan itong pinupuntahan natin. Itanong nga natin kung nasaan na tayo, Mami. Hey, sir, hello? Yes? Where are we now? Is the place far yet? We are here. Aba, nandito na daw tayo. Teka, kagubatan itong nakikita ko Ayun na yun, oh. May nakikita akong liwanag doon. May bahay na nga. Kaya lang, parang madilim. Oh, ayan, tumigil na tayo. Dito tayo magtatrabaho? Sa gitna ng kagubatang ito? What are you waiting for? Come down now. This is the place of your work. Hurry! Follow me. It is very late. Hindi pa kayo natatakot? Ang dilim naman ang kapaligiran. Ay, parang jungle sa Africa ang lugar na ito eh. Tara na nga. Baka may maligaw pang leon dito. Ay, sandali, wag niyo akong iwan. Huh? Ay, who is that? Hey, keep quiet. You got the visitor. Get ready. Huh? Anong visitor? Who are you? Don't come near me. I don't know you. Don't come near me. Go away. Go away. Wag! Bitiwan mo ako! Hayop ka! Animal! Bitiwan niyo ako! Help! Saklolo! Help me! Help! Wag. Hindi ako masamang babae. Bakit? Bakit ganito ang ginawa niyo? Bakit? I am not for sale. Hindi ako babaeng masama. Hindi. Hindi nila ako tinigilan hanggat hindi ako nakagulapay. Bakit ganun ang trabaho natin? Ginawa nila tayong mga babae nagbibili ng laman. Hindi ko matatanggap ito. Anong sasabihin ng mga inay ko? Kailangan makalabas tayo ng bahay na ito. Mamamatay tayo rito. Para tayo nakabilanggo sa hawla. Ang dilim. Wala man lang tayong matanong sa labas. Ang malas na natin. Anong gagawin natin? Paano tayo makakalabas dito? Tatakas tayo. Kahit anong mangyari, tatakas tayo. Quiet! Oh, senyor. All of you, quiet. Oh. Why do you cry, eh? You want to work, you work. Hayop kang babae ka. We are not prostitutes. We came here to work, not to be prostitutes. You fooled us! You bitch! Walang yak ka! Ha? Walang yak! Yak! You must all pay your debts. Transport, food, and clothing. What? Hetong clothings mong mabaho pa sa'yo. We will not pay for those old sacks of yours. Isauli mo nga sa kanya mga tapong damit na yan. Tawa! Isuli natin! No! Saksak mo sa bibig mo! Ayun! No! No, sir.
Don't pay? Why? You need the money? No, I don't need any money. Not your money anyway. I like you, you know. You are very kind and gentle. And you are very warm. Are you all right? No, I can never be all right. Not me or my friends in the other rooms. The madam, she never pay us. She said we owe her big money. We have to pay her back. That is why we have to go to make many men happy. You know, I only like you. I don't want other men. That is why I don't have any money. Take my money then. No, I cannot do that. I said I like you. You understand? I don't need money from you. Bakit ganito? Para kaming mga bilanggo sa mga kwartong ito. Ba't kami nagkaganito? Hindi kami masasamang babae. Ang walang hiyang babaeng yun. Kasing pangit ng mukha niya na pagkagama niya sa pera. Kailan kami makakawala rito? Kailan? Hindi na ako tatagal pa sa buhay na ganito. Inay! Inay, nasaan ka? Kunin niyo ako rito! Hindi! Ayoko na. Huwag kang pumasok dito. Hayop ka! Papatayin kita! Huwag! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Huwag! Anita? Saan tayo pupunta? Huwag ka, Benji. Nasaan si Nanita? Si Perla. Dalian mo, kunin natin sila. Let me do it. I will enter this room. Anita, sino siya? Mapakakatiwala mo yan? Huwag ka na lang sabi maingay, Mami. Hintayin natin sila sa labas. Tayo na. Salamat. Nakahinga na tayo ng maluwag. Bella, ka na umiyak. Malayo na tayo. Siya si Sukin. Nobyo ko siya. Siyang tumulong sa atin para tayo makalabas sa impyernong yun. Salamat, Sukin. Thank you. Hindi pa siya mapapahamak sa ginawa niya. Ken, what are you going to do after this? I go to Hong Kong. I'll write you from there. Good luck to all of you. Thank you. Believe me. Good luck. Nakabalik sa Pilipinas ang magkakaibigan dahil sa nobyo ni Anita, ang customer niya na napaibig sa kanya. Sa bayan nila, napag-alaman nilang narimata na ang kanilang mga naisanla. Sa pagbabalik nila, isang bagong buhay ang haharapin ng apat. Isang pasasalamat ng kanila ring mga pamilya. Sila ang apat na tanikalang perlas na hindi kayang wasakin ng anumang sakit. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat, mabuhay kayo, and God bless.
At sana ay may napulutan kayong aral mula sa ating mga kwentong babae, kwentong migrante, pinamagatang Tanikalang Perlas. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund, pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Trafficking ay tumutukoy sa pag-recruit, pagbiyahe, pagkupkop o pagtanggap ng mga tao upang sila ay pagsamantalahan sa loob o labas ng Pilipinas. Gaya na lamang ni Annie, isang biktima ng illegal recruiter na pinangakuan ng magandang trabaho at mataas na sweldo. Ngunit pagdating sa bansang Brunei ay pinagsamantalahan lamang ito ng kanyang amo. Lolo! Help me! Maging alerto at huwag basta maniniwala sa mga hindi lisensyadong recruiter. Upang makasiguro, tumawag lamang sa POEA hotline 722-1144 or 722-1155. Isang paalala mula sa kakampi at ng himpilang ito. At muli lang naman po tayong oras, isang oras na naman ang lumipas. Lagi natin tatandaan ang lahat ng mga problema sa ating buhay ay mayroong katapat yan, di ba? So, with that, thank you very much at mag-ingat tayo sa pagbibiyahe natin patungo sa ating mga probinsya, sa mga ating rehiyon. Sana ay maging maayos ang lahat. Huwag po tayong magbilis ng speed ng ating sasakyan at syempre wag tayong mainit ang ulo lalong-lalo na sa mga biyahe dahil alam natin ma-traffic ang mga panahon na iyan. So with that, thank you very much at sana ay mag-enjoy din kayo sa inyong mga pupuntahan at panalangin natin na maging safe kayo sa inyong mga pagbibiyahe. Muli po, ito yung likod sa Nicodemus para sa babaeng migrante. May kakampi ka. Okay, dyan po tayo nagtatapos sa ating programa na naman at syempre, ito yung likod sa Nicodemus nagsasabi po sa inyo na happy weekend and syempre, mahabang bakasyon. Kaya dapat ingat-ingat din po at after this, ang atin na naman pag-uusapan ay Kapaskuhan na po. Muli po, ito yung likod po Nicodemus. Nagpapaalam and maligayang paglakbay po sa ating lahat. At muli, isang oras na naman ang lumipas. Lagi nating tatandaan ang lahat ng problema ang kinakaharap. May kasagutan dito lang sa ating programa, Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Programang totoo para sa masa. Serbisyong totoo para sa OFWs. Muli, ito ang Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Nagsasabing kapuso ka man, kapamilya, o kapatid, dito sa DWWS, May Kakampi Ka! Inyong narinig ang isa na namang serbisyo totoo mula sa Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Maraming salamat po.